Giit naman ang kampo ni Patricia Bautista, tila inililihis ni COMELEC Chairman Bautista sa away mag-asawa ang issue tungkol sa kanya di manong tagong yaman. Itinanggi naman ni dating Senator Bongbong Marcos na ang misis niya ang nag-ayos ng pulong ni na Patricia Bautista at Pangulong Duterte. May report si Maki Pulido. Nagsimula man daw sa away mag-asawa ayon sa kampo ni Patricia Bautista, nanganak na raw ang usapin na uwi na sa umano'y tagong yaman ni COMELEC Chair Andres Bautista. Nililihis ni Chairman Andy yung tunay na issue. Yung issue po na to ay hindi na tungkol sa kanilang personal na pag-aaway mag-asawa. Ang isyung ito ay tungkol na po sa daang-daang milyong deposito na kita ng kanyang asawa na gusto niyang pagtakpan ng kanyang asawa. Batay daw sa mga dokumentong nakuha ni Mrs. Bautista, merong 32 bank accounts umano si Chairman Bautista sa Luzon Development Bank na may kabuang halaga na mahigit 227 million pesos. Depensa ni Chairman Bautista, nakahalo ang pera ng kanyang mga kapatid at magulang sa kanyang LDB accounts. Posible raw ng iba sa mga bank accounts na ipinakita ni Patricia ay expired na o pineke lang dahil ninakaw lang ang mga dokumento. Lahat po ng bank books po ay nandun po yung kanyang pangalan una sa lahat. Pangalawa po, meron po kami mga ledgers na sarili niya pong handwriting na nagde-deposit ng less than 500,000 or 500,000 every other day dun po sa LDB bank books na yun. Bakit po ganun? Kung malinis yung pera, dapat one time eh. Bakit po tinago na paunti-unti yung pagdeposito niya? Ang dating abogado ni Mrs. Bautista at ngayon tagapagsalita na niya na si Attorney Lorna Kapunan, ipinunto naman na dapat magsagawa ng investigasyon ng COMELEC kay Chairman Bautista. May alegasyon kasi si Mrs. Bautista na nakakatanggap umano ng komisyon si Chairman Bautista mula sa kaibigan niyang si Attorney Nilo Divina ng Divina Law para raw sa mga kaso ng mga kliyente nito sa COMELEC. Ang paglilinaw kahapon tungkol dito ni Chairman Bautista, hindi siya nakakatanggap ng komisyon kundi referral fees lamang at wala raw kaugnayan nito sa COMELEC. Kung meron mga referral fees, sino yung mga kliyente? Sino yung mga involved dyan sa litigation sa COMELEC na yan? Baka nagbebentahan na sila ng decisions dyan. Kasi ang bahid dyan, hindi lang sa chairman. Sinisikap naming makuha ang panig ni Chairman Bautista ukol dito, pero dati na niyang sinabi na bukas siyang maimbestigahan kaugnay sa mga sinabi ng kanyang asawa. Samantala, mariing itinanggi ni dating Senador Bongbong Marcos ang mga usap-usapang ang misis niyang si Lisa ang nag-ayos daw ng pakikipagpulong ni Patricia Bautista kay Pangulong Duterte. Sir, your wife daw po coordinated the meeting of Tish Bautista and the President? I think the palace can confirm na hindi totoo. That's not true at all. Ba't kami makikialam sa mag-asawa? Sa ngayon, inutusan na ng Department of Justice ang NBI para pamunuan ng investigasyon sa di umano'y tagong yaman ni Chairman Bautista. Kinakausap na rin daw ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang tatlong commissioner ng PCGG. Kaugnay nito, dati ring nagsilbi si Bautista sa PCGG bago naging COMELEC Chairman. Ayon kay Aguirre, bagaman may immunity from suit si Bautista bilang impeachable official, hindi naman siya ligtas sa pagsisiyasat ng NBI. Sa oras na matapos ang kanyang termino at kung may basihan nga ang mga alegasyon, ay pwede pa rin daw siyang makasuhan. The investigation could continue and one has to wait for the expiration of his term before any appropriate criminal cases are filed against him. I don't want to make a speculation. I would rather have the evidence. But outside of the allegation of Mrs. Bautista, there are still plenty of sources to get this evidence. Maki Pulido, GMA News.